Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Wednesday morning po mga kababayan, January 14, 2015. Kamusta po ang inyong work week? Medyo hassle na ba dahil sa kabi-kabilang traffic? Mas makakabuti po kung uunawain na lamang natin ito dahil ito po ay para sa seguridad naman ng pinakamahalagang bisita natin ngayong taon. Bukod po sa lagay ng kalsada, syempre dapat handa rin tayo sa maaaring lagay ng panahon. Kaya naman tutok na dito sa Panahon TV. Sa mga online, sabay rin po kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong weather body, Jessie Basco. Mga kababayan, marami na po nag-aabang sa pagdating ng Santo Papa. Nako, konting oras na lamang po dahil isang araw na lamang ay nandito na sa bansa si Pope Francis. Narito naman po ang inihanda naming trivia tungkol kay Pope Francis. Gaya nating mga Pilipino, malakas rin po ang pananalig ng Santo Papa sa Birheng Maria. Sa katunayan, nang manungkulan siya bilang Pope, 2 beses niyang binisita ang Rome's Basilica of St. Mary para magrosaryo. At bukod po dito, ang Latin America ay maituturing malapit sa Blessed Mother. Nagsilbi nga ito bilang tahanan ng mga Marian shrines gaya po ng Guadalupe at Aparecida. At kaakibat po ng pagdalaw ng Santo Papa, narito naman po ang ilang reminders. Siguraduhin po natin ang pagdadala ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration. Maging aware din tayo sa posibilidad ng stampede. Make sure rin na meron kayong dalang panangga sa init ng araw o kaya naman ay sa ulan. Maaari po na raincoat o kaya naman ay sombrero. Alamin kung nasaan ang station ng first aid at police assistance. Mahalaga rin po na panatilihing kalmado ang sarili sa kabila ng emergency. Sa mga kababayan po natin na may chronic disease, make sure na dala niyo po ang inyong mga gamot. Iwasan na rin natin ang pagdadala ng bata at ganoon din po sa mga buntis, makakabuti na manatili na lamang sa bahay. Kung maaari, iwasan rin po ang pagsusuot ng mga alahas at ang pagdadala ng malaking pera. Pakatandaan po natin ang mga paalala na yan from Philippine National Police para masigurado natin ang ating kaligtasan. At mga kababayan, inaanyayahan po ang lahat ng simbahan na patunugin ang kanilang kampana 5:45 ng hapon on Thursday. Yan po ay para i-welcome ang pagdating ng Santo Papa sa bansa. At ayon naman po sa Malacanang, special non-working day na po on January 15, 16, and 19. Dito po yan sa National Capital Region. Yan po ay para magbigay daan sa papal visit. At mula naman po sa Department of Foreign Affairs from January 15 to 19, sarado po muna ang opisina nito sa Macapagal Boulevard at ang lahat ng satellite offices nito sa buong NCR. At advisory naman po mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sa pagbisita naman ng Santo Papa sa Tacloban on January 17, wala munang pahihintulutan na mag-landing and take off sa NAIA runways from 7:45 a.m. to 8:45 a.m. at from 5:45 p.m. to 6:45 p.m. At para lubos na rin po tayong magabayan ang lahat ng dadalaw sa mga activity para sa Santo Papa, naglabas naman po ng special weather outlook ang Pag-asa. Dito sa Metro Manila, makikita po natin from January 14 to 17, yan po ay ngayong araw ng Miyerkules hanggang sa araw ng Sabado. Asahan po natin ang pagkakaroon ng fair weather conditions, liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. On January 18, yan po ay linggo, asahan natin ang mataas na posibilidad ng pagkakaroon ng mga pag-ulan. Pagpapatuloy po yan hanggang sa Monday, January 19. Ito po ay dahil sa inaasahan natin na yung binabantayan po natin sama ng panahon ay lalapit po yan sa may eastern section ng Southern Luzon. At para naman po sa Tacloban area, dahil pupunta rin po ang Santo Papa sa Tacloban, on January 14, ngayong araw po yan, makakaasa po tayo sa fair weather conditions hanggang bukas. So asahan po natin ang maaliwalas na panahon, pero posible rin kayo makaranas ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan dahil po yan sa mga localized thunderstorms. On January 16, araw po yan ng Biyernes, makakaranas din po kayo ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan at dahilan nga po yan ng isang sama ng panahon na lumalapit po sa ating landmass at posible nga po na
pumasok yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday. Next day po natin, January 17, araw po ng Sabado, makakaranas po kayo ng maulap na kalangitan. Ganun din po yung mahihina o yung katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. At on January 18, asahan na lamang po natin ang mahihinang pag-ulan at ang gradual improvement naman po sa lagay ng inyong panahon pagdating po yan ng Lunes, January 19. At samantala mga kababayan, alamin naman po natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin 6:25 ng umaga at ang sunset naman po natin 5:45 ng hapon. Sa ating moonrise, iyan po ay 12:30 ng umaga at ang moonset po natin 12:14 ng gabi at ang illumination po natin ay nasa 48%. Sa ating face of the moon, tinatawag po bilang half moon o kaya naman ay third quarter moon. Ang last quarter moon po ay masisilayan natin sa ating papawirin mamayang gabi. And during this phase, nakalinya at nasa 90-degree angle ng araw at mundo. Dahilan po para maging illuminated ang kalahating bahagi nito. At mamayang gabi po, yan ay merong 40% illumination. Narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of Namria. Ang high tide po natin, 2:55 ng umaga at yan po ay nasa 0.44 meters yung level ng tubig habang ang low tide po natin 9:23 ng umaga at yan ay nasa 0.16 meters. Magbabalik pa po kami matapos ang ilang paalala.